As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed you." He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Luke chapter 11, 27 through 28 NIV. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na namang nagbibigay pugay at bumabate at nananalangin na nawa ang pagpapala ng dakilang may kapal ang suma sa ating lahat. Ulitin po natin, anong oras, anong araw, saang dako man kayo ng mundo na manunood, makikinig, at makikinabang sa broadcast na ito. Ang dalangin po ng inyong lingkod ay pagpapalanawa ang sa inyo ipagkaloob sapagkat yan po ang adhikain ng pagkakaroon natin ng broadcasts. Again, blessed everyone and welcome to our live stream. Nako, once a year. So, happy Mother's Day. And because of these things, hindi sa nagbago ang aking background ng aking PowerPoint presentations. But I went through and tiningnan ko yung Mother's Day lessons at nakita ko nga itong isang to. This was in 2014. This is isang dekada na pala ito. And hindi lang 2014, I've got other lessons and other presentations on Mother's Day. So, dito titingnan lang natin, journey through the years, ano? May serye pala ako noon na strong churches build strong families, but I don't agree with that. At ang saganang akin is this: strong families build strong churches. And this was on a Mother's Day presentation naman yata ito ng 2017 or 2015. Kaya sabi nga doon ni Abraham Lincoln, "All that I am or hope to be, I owe it to my angel mother." This was in 2015, I suppose. So, noong mga panahon na yon, pinakita natin that mother's love and sacrifices is that they lost their own identity in marriage. Hindi na nila apelyido ang bibit-bitin nila. They lost their own right because of childbearing. Sa halip na they will pursue their dreams and ambitions and dream work or dream thing, this and that. Dahil sa pagkakaroon at pag-aaruga sa mga anak, they have given that. Hindi naman sa totally nawala. They have given that sacrifice nila. Yung panahon, lalong-lalo na sa mga bata, no? Last week's lesson na kapag may sakit ang bata, as may sakit ang mga anak, they give up even their own free time, even their own rest time. Talagang ang mga nanay talaga ay mag-i-stay. And the next one is that in raising a family, nakakalimutan talaga nila ang kanilang mga sarili sapagkat kapakanan talaga lagi ng mga anak ang kanilang isina sa isip. Sabi ko nga, kung sa bawat pagtawag ng ma, nay, mami, mamsi, ma, yan, ay ihahalin tulad natin sa isang kagat. Bawat tawag ng sa nanay, no? Bawat pagtawag, isang kagat. Nako, ang kagat na yan, ubos na siguro lahat ng ina. Kung bawat tawag ay mayahalin tulad sana natin sa piranha na makakagat at makakahila kagad-agad ng isang flesh. Hindi lang siguro butot balat or hindi lang siguro puro buto na ang naiwan na lang sa mga ina. So, again, ang ating pagbate sa mga nanay, Mother's Day presentation po natin yun ng 2015. True measure of greatness naman nung tinalakay natin na nag-start tayo dun. Man's work is from sunrise to sundown, but a woman's work or a mother's work is never done. Sunrise to sundown, mother's work is never done. So, nagtatanong tayo, ano bang staying power ng mga nanay na to, no?
they keeps on going and going and going and going. Parang yung ganun lang yun sa commercial, yung monkey na nag-clack lang. Okay, what makes them accomplish things? Or pagdating talaga sa trabaho, mother knows best or mothers know best. And ito ay Mother's Day presentation natin noong 2017 naman. 2018 nito, nung sa nursing mother, yung tiwasay at tahimik ang nasa kaluluwa ko, parang batang inihiwalay sa suso sa kanyang ina. Ang kaluluwa ko ay parang inihiwalay na bata sa suso. Awit 131, talatang 2, at tinalakay nga natin yung comfort na only mothers can give. And ang mga bagay na to, hindi natin may alis talaga. Kahit ang tatanda na natin, if even to my, at my age, kung andyan pa sana si mamang, then I'd go to my mom. I'd go to my mother. So, sa mga naging nanay ko sa pananampalataya, naging pangalawang nanay ko, shout out kay Auntie B. Sa tita kong nasa Tarlac na inako ako or inaruga ako bilang kanilang panganay. So, nagpapasalamat po tayo sa pagmamahal na yan. We long for mother, hindi dahil sa mga unfulfilled needs natin or sa mga basic needs natin, kundi alam natin that mothers, lagi yung comfort and acceptance. Tanggap. Yun ngang only a face, only a mother could love na sinasabi ng mga Inglesero at Inglesera, magkaminsan totoo din po yun. Kaya sa mga nanay at sa mga malalaking mga puso ng mga nanay, muli, pagbate, ito ay ginawa natin noong 2018, Mirror the Heart of God. So, tinalakay po natin, 2018 nga. 2019, ito yung pagpasok na ng pandemya. And because of that, palagay ko ang tinalakay natin, hindi ko na parang blackout ako nung 2019. Hindi ko yata masyadong or hindi ko na tiningnan kung what was my lesson 2019 during the pandemic. So, dito na po tayo. I Love That Won't Let Go, part 15. Napagod na ako na just going back sa isang dekada. And nakita ninyo yung iba't ibang approach natin. But every year, I know, one way or the other, pinagtatapat ko talaga yung mga lessons na sana mag-match doon. So, last week, we talked about a mother's love na insulting words, things like that, or kahit na yung rejection, or kahit na yung tawagin ka, name-calling, pagdating sa mga anak talaga, ang nanay, willing siya, tanggapin ko lahat-lahat yan. Just don't take my girl, or just don't take my baby. Or for my kids, hahamakin talaga ang lahat. Diba? Mother's love. So gawin natin part 2 ito sa mother's love. Because we will be dealing with a mother or a family's desire na gustong gawin. So, this is now our OJT Day 4, and we will be learning from him. Again, ito yung nakabatay doon sa sinabi ng Panginoon Jesus, come, learn from me, because my yoke is easy and my burden is light. Balikan lamang po natin yung ating OJT na Day 1 hanggang Day 3 last week or the past 3 weeks. Sa OJT number 1 po natin, nakita natin that indeed dapat dahil ang ating Panginoon ay hindi judgmental at hindi siya condemning ang attitude, marapat siguro na yung kanyang mga alagad as we learn from Him, as we learn from our experiences, as we come to know Him better, sana non-judgmental din tayo at saka non-condemning din, easier said than done. And kailangan lamang masabi natin yan. But, kagaya din ng mga teachers na
pinagtitiyagaan natin ang mga slow learner, pinapabayaan natin ang mga fast learner, basta mayroon lang tayong supervision sa kanila. Day 2 natin. Sa day 2 natin, nakita natin yung perks and privileges of being in an exclusive na kalagayan or exclusive na relationship with Him. Yet, ang pinalabas ng Panginoong Hesus, hindi natin siya kasama, is kaaway na natin. They are not our enemies. They are not your enemies. So napansin natin sa ating day 2 ng training is inclusive, not exclusive. Karamihan kasi sa mga alagad, magyayabang, we've got the right doctrine, we've got the right practices, we've got the right line, we've got the right, lahat na lang tama, Ang hindi na lang tama, yung attitude mo, bro. Okay. Inclusive, hindi exclusive. Na kapag hindi mo ginagawa to, then hindi ka na maliligtas. Pagka hindi mo ginagawa to, then hindi ka na namin bate. Nang iba naman dun ay just mere traditions of men. Pagdating sana sa non-essentials, sana naman mas non-exclusive tayo or not exclusivist tayo. And sana manatili yung non-condemning at saka non-judgmental na attitude. So last week, yung ating day 3 that we are learning from Him is that nakita natin that insults, rejection, hurtful words, ipinakita ng Panginoong Hesus, ginamit ng Panginoong Hesus upang maipakita din sa atin yung Savior's love at maipakita sa atin that a mother, when it is motivated by love and not by duty, tatanggapin niya yon. Insulto, okay lang yon. Rejection, okay lang yon. Masasakit na mga pananalita, okay lang yon. Bakit? Kasi yung pagmamahal niya at concern niya sa kanyang anak, my little daughter is sick. Please, help me. And we have seen that. Kaya nga, sabi nga natin doon, sa last na mga words natin, then Jesus answered her, "O woman, great is your faith. Be it done for you as you desire." And her daughter was healed instantly. Yung mga bagay na ganyan, yung pagmamahal, a mother's love, Jesus acknowledged it. Jesus acted on it. And we need to be learning from Him also. So, hindi mauuwi sa wala yung lahat-lahat ng mga pagpapagal natin, lahat-lahat ng mga paghihirap natin, at higit sa lahat, yung pagbabago na nangyayari sa atin, as low as it may seem, change and growth. Kahit na hindi gaanong pansinin yan, it is still considered growth. And it is still considered learning. Balik po tayo sa ating versikulo at balik po tayo sa ating scripture reading. Then Jesus' mother and brothers arrived. They stood outside the house and sent in a message asking for Him. A crowd was sitting around Jesus and they said to Him, "Look, your mother and your brothers and sisters are outside and they want you." Jesus answered, "Who is my mother? Who are my brothers?" He looked at the people sitting around Him and said, "Look, here are my mother and my brothers. Whoever does what God wants is my brother, my sister, my mother." Mark chapter 3, 31 through 35, Good News Bible. May God bless the reading. Ang pag-aaralan po natin ngayon, yamang ito ay Mother's Day, ay patungkol dito sa pagturing natin sa mga nanay. And who is Jesus' mother? And gaano ba katutuo talaga? Alam ko na para sa iba, ito ay napakasensitibong topiko. Dahil nakagisnan natin, again, tradition, na ituro sa atin without even asking, na pagdating sa mother, isa lang yung mother. Mother of Heaven. May mga Taganic belief na gano'n, no?
Mother of God, mother, and a lot of things. Backtrack tayo ng kaunti. Pagka kasi sinabing mother, at may mga nagtatanong nga magkaminsan sa mga kabataan, what if God is a she at hindi he? Sinagot ko na po yan sa iba kong mga broadcasts. And that is philosophical. Dapat ang question na yan. Ang sagot doon. Dahil daw ang nanay ang nag-give ng birth. Pero sa philosophical na kaparaanan, bakit father? Bakit lalaki? Hindi lang dahil patriarchal, kundi ang lahat-lahat talaga nanggaling sa father. So, be that as it may, dito muna tayo sa mother. Yung mother, dito nag-umpisa kasi yan, at ang katuruan talaga ay nababatay doon sa John chapter 19:27b, habang ang Panginoong Jesus ay nakabayubay sa cross, habang nakapako sa cross. At alam niya that darating na yung i-give up niya yung kanyang breath. So nakita niya si Mary Magdalene, nakita niya si John the Beloved, nakita niya si Mary, mother niya in the flesh. Kaya sabi niya, woman, addressing kay Mary, here is your son, addressing kay John. And John, when he addressed John, he said, here is your mother. Doon nanggaling ang katuruan na here is your mother, and inelevate naman yan ng napakataas na ibig sabihin, ang tawag dapat kay Mary is Mother Mary. Context po, hindi po yon ang pakahulugan noon. Kaya doon na nangyari ang katuruan na Immaculate Conception, Perpetual Virginity of Mary, na wala po sa Biblia. So, let's move on. So, sa John chapter 19:27b na siyang basis, it was just the care for Mary kasi in-entrust na ng Panginoong Jesus ang pag-aaruga sa kanyang nanay in the flesh, sa kanyang beloved na apostle, youngest among sa batch na yun or among the disciples, na sinasabing, John, here is your mother. Pinagkakaloob niya doon. Ang argumento na pagdating daw kay Mary, laging singular ang pagkakagamit. Kaya specific daw na pagkadating sa mother, at ang pagtawag din sa kanya, son of Mary, hindi daw tinawag lagi na sons of Mary. Wala daw ganon na termino sa kasulatan o sa Biblia. Dahan-dahanin po natin yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, sensitive to some ito kasi tatamaan yung tradition eh. Tatamaan yung pananampalataya, paniniwala mo na pinanghawakan ng mga magulang mo, pinanghawakan ng higit na nakakarami at pinanghiwakan ng mga taong maaalam, matatalino at ng mga taong kilala sa lipunan at magsasabing ito ang nakagisnan. Pero again, learn from me, sabi nga ng Panginoong Jesus. Baka ini-impose natin dito ay mga katuruan na hindi pa natin tiningnan, hindi pa natin siniyasan. At magkaminsan may mga argumento pa, mas matalino pa kaysa dito, ilang taong nag-aral yan. Mas matalino ka pa dito, ilang taong abogado yan. Minsan nga sinabi nga, ito, nasa Supreme Court na ito. Bakit kung Supreme Court? Or even, alam nga tayo na mataas ang pinag-aralan pero hindi niya matanggap na si Kristo ay Diyos o si Jesus ay, o si Kristo nga ay Diyos. So, anong pagkakaiba noon sa mga common na mga naturuan na hindi nga ni-research yung mga katuruan na ibinigay sa kanila? So, let's get back to the mother. Sa mother na to, bakit laging singular? Gagamitin din ng teksto na binasa natin, singular din. At i-address natin ang mga bagay-bagay na yan. Kaya nga, nabuo ang katuruan na Mother of God, Mother Mary, dahil nga daw yung
salitang mga brothers and sisters, pagka ito ay associated with Jesus, hindi niya ibig sabihin ng kapatid niya sa laman or kapatid niya na lalaki sa laman. It just means relatives. Kasi nga, ang ginamit pa na argumento sa isang pakikipagtalakayan ko dito ay si Lot at saka si Abraham na magtito, uncle, ang relationship nila at yung kanilang mga trabahante, ang sabi nga ni Abraham kay Lot, there should be no quarrel between us or among us because we be brethren. We are brothers. So, sasabihin nila, relatives. Kaya pagka brothers and sisters, relatives. At wala daw mababasa na sinasabing sons of Mary or sinasabing daughters of Mary. Wala daw ganung mga terminolohiya sa Biblia. Pero ginagamit ito, no? Na daughters of Mary. Alam kong may mga ganun na mga asosasyon or sons of Mary na mga asosasyon. Pero hindi ito mga anak talaga ni Maria. Oxymoron yata yan. Parang hindi talaga tama. Be that as it may, balikan natin and let's get straight to the point. Wala daw mababasa na children of Mary. So ang mga brothers and sisters associated with Jesus are relatives. Alam ko tinalakay ko na ito noon at itinuturo ko din to sa mga estudyante ko na nasa Bible School. At ay sabi ko nga sa kanila, kung alam lang ng bawat isa sana na yung prophecy na fulfillment of prophecy na ito ay matatagpuan natin. Matatagpuan natin sa John chapter 2, zeal for your house consume me. Naintindihan nila na, that was a prophecy na fulfill kay Jesus. Pero kung titinan mo maigi at balikan mo ang awit na yon, lalong-lalo na sa gumamit ng Catholic Bible na walang division yung verse 7, 8 or 8 and 9 nang walang division, nagulat sila nung ipakita ko tong versikulo na to. So, let's just go and tuloy tayo sa ating pag-aaral. I have become a stranger to my brothers and an alien to my mother's children. Kasama niyan noong sinasabi kong zeal for your house, consume me. From AFV, WEB, NKJV. Yung term na children of Mary, my mother's children. Anong tawag mo sa mga anak ng nanay mo? Di ba? Kung anak ka ng nanay mo, anong tawag mo sa anak ng nanay mo? Sa mga anak ng nanay mo. Kung hindi mo kapatid in the flesh. Magkaiba kayo ng ama. Okay, given that. Pero may mga anak na iba si Maria. Ano pa ibang ginamit? Doong sons of Mary, ito siya. I have become a stranger to my brothers, an alien to my mother's sons. At andyan yung mga versions na ginamit. Lalong-lalo na pagka bumalik ka sa Hebrew na rendering nito or sa Septuagint rendering nito, sa Greek, even sa Latin. Natingnan na po natin yan kasi nagkataon na mayroon ako noong ka-dialogue, ka-exposition nito, way back, ilang dekada na rin nakakalipas. And yung chapter 69, buong chapter na yan, start ka ng 6, 7, 8, and 9, makikita mo talaga that this was a prophecy na nagkaroon ng fulfillment. John chapter 2 fulfillment. At kahit na yung Biblia ninyo, i-cross-reference ka na lang niya. So, proven, may mga anak si Maria kay Jose. Half brother, half sister ni Jesus. So, sensitive to some, but learn from me, sabi ng Panginoong Jesus. So, yung mga tradition lang na belief, yung mga traditional lang na mga paniniwala na hindi natin ni-research, hindi natin tiningnan maigi, here it is, being exposed. So, puntahan na natin. When Jesus' mother and brothers arrived, half-brothers, itong mga anak talaga ni Maria,
They stood outside the house and sent in a message asking for him. They were looking for Jesus for one particular purpose. Ano yung purpose nila? Naririnig-rinig kasi nila that Jesus had gone mad or hindi na nila maintindihan bakit mo ginagawa ito. Hindi sila naniniwala na He is the Christ. Hindi sila naniniwala na He is the Messiah na hinihintay nila. Ganun naman talaga, no? Only in His own town na walang pagkilala talaga ang prophet without honor na sinasabi niya. Lalo na higit sa pamilya. Common yan eh. Si Jose, yan. O si Jesus. Common name yung Jesus, Jose. Joseph. Judas. Common name sa kanila noon. Ano ba purpose nila? Kung iaangat natin, verse 21, go over verse 21 na. Punta lang tayo sa verse 21. At sa verse 21, ayon sa ESV, when his family heard it, ano yung narinig nila? Sa mga pinaggagawa niya, they went out to seize him. Umalis sila, hinanap sila upang take charge of him. Upang hulihin siya. Upang hawakan siya. Upang kontrolin siya. Why was that? For they were saying, yung crowd and even the family believed that he is out of his mind. Nasisiraan na ng bait ito, kaya kailangan na natin kontrolin. Sa ibang mga leksyon na presentation ko, kaya ayaw din maniwala sa kanya nung kanyang mga kapatid kasi siya yung panganay. At supposedly sana, bilang panganay, kapag ka nawala yung padre de pamilya, yung panganay ngayon ang tatayo. Yung panganay ngayon ang magtataguyod sa pamilya. Ito, hindi niya tinaguyod kanyang pamilya. At the age of 30, nagsarili. Anong ginawa? Nag-umpisang mangaral. Di naiwan sa kanyang mga kapatid yung burden ng pagiging breadwinner. Kaya hindi mo masisi si Judas, hindi mo masisi si Santiago na masama talaga loob at ayaw maniwala sa kanya. And here it is. Sa ibang version naman sa Good News Bible, sinasabing, when his family heard about it, they set out to take charge of him. Isipin mo yun, they will take charge of him. Bagamat he is of age, because people were saying, he's gone mad. He is crazy, sabi nga ng CEV. So ano ang purpose ng mga ito, nung hinanap nila si Jesus, singular, Jesus' mother and brothers, they are out there to seize him. These are not but just concerned family members, pero hindi talaga sila naniniwala na he is the Christ, he is the Messiah, and he is acting by God's volition. Anong kagustuhan ng Diyos, ginagawa niya. At ito rin marahil ang rason sa hindi paniniwala ng kanyang mga half-brothers na ang caring for Jesus' mother, caring for Mary, was entrusted to John, the beloved. So, tuloy tayo. A crowd was sitting around Jesus and they said to him, look, your mother, singular, and your brothers and sisters. Teka muna. Brothers and sisters? Meron bang half-brothers and sisters si Jesus? Kasi nga, binanggit na sa Psalm 69 verse 8, di ba? My mother's children. Meron bang brothers and sisters si Jesus? Yes. Ilang chapter forward ka lang, Mark chapter 6 verse 3, nasa Mark chapter 3 pa lang tayo. Ang tanong sa kanya, isn't he the carpenter, the son of Mary? Kaya daw, laging exclusive yung son of Mary, wala daw sons of Mary or sons of my mother. Nabasa na natin. Psalm 69 verse 8. And the brother of, tingnan nyo, ilan ang mga kapatid niyang lalaki? James, yung may akda ng James na nasa New Testament, that is the brother of Jesus. Joseph, Judas, yung may sulat ng Judas before Revelation, that is the Judas na brother ni Jesus in the flesh. And Simon, may mga kapatid pa siyang babae na hindi pinangalanan. Hindi pa uso ang family planning noon. Hindi pa usong mag-subdivision noon, kaya multiplication lang talaga ang meron sila.
And so they rejected him. Itong mga tinatawag na my mother's children and my mother's sons na nasa Psalm 69 verse 8. Check it for yourself. Para sa ganun, mai-correct na natin itong maling paniniwala, maling pananampalataya that has taken hold of most of us na hanggang ngayon pinapaniwalaan. Sabi nga ni Jesus, learn from me. And here is part of the learning. So tuloy tayo. Because of this, ginamit ng Panginoong Jesus yung singular na pinagdidiinan talaga na singular lang talaga pagdating sa mother. Ay, Mother Mary, singular lang talaga yan. So Jesus asked, who is my mother? Sino ba nanay ko? So ibig sabihin yan, when Jesus asked, who is my mother? Singular yon. So kung sino man ang sasabihin niyang mother niya, then tanggap din ba natin na yun din ang mother ni Jesus? Ayon sa kanya, who is my mother? And then ibibigay niya, sasagutin niya tayo kung sino ang kanyang mother. Who are my brothers? Are, tapos my brothers. Are, linking verb, brothers. Plural, ano? So, kung titingnan natin ang terminolohiya na ginamit nila from the very start, look, your mother and your brothers are outside looking for you. Ginamit niya yung term na ginamit nila. Who is my mother? Who are my brothers? At sinagot niya sila. He looked at the people sitting around him and said, look, here are my mother, singular. Are, pero singular. Mother, singular pa rin. Kaya hindi exclusively na yung salitang mother ay gagamitin lang pagkasabihin mong Mother Mary. Look, Jesus said, here are my mother and my brothers. Ayaw naman natin na maging pariente lang si Jesus. Ano? Ayaw naman natin na maging relative lang, kamag-anak lang si Jesus. Gusto natin si Jesus ay Papa Jesus ang gagamitin ng iba. Hindi pwede yun. Kapatid lang. Anak ng Diyos, anak siya ng Diyos, o siya Diyos, kapatid niya tayo. Brothers. Yan ang tawag niya sa atin. Ang iba, gusto pang tawagin siyang Papa Jesus para ma-justify mo yung Mama Mary. Eh di, they are in equal footing. Wala nang nanay tsaka anak doon. Kaya mali yung mga ganun na itinuturo natin sa mga bata. Mali yung mga ganun na you are raising children na magkaroon ng maling paniniwala at maling, ano ba yan, seniority sa pamilya. Father, mother, tapos Papa Jesus. Napakamali, ano? Kaya nadidisorient ang mga bata when you teach them Papa Jesus. No, it's not. It's not Papa Jesus. Kaya ang iba naman ay, big bro. Okay na ako sa big bro. At least yung mga nagtatawag ng big bro ay alam nila yung relationship. My brothers. And here it is. And we move on. And then, huwag natin kalilimutan talaga, ha? Siningil lang niya. Are my mother. Are my brothers. Isisingular niya mamaya yung lahat-lahat ng mga bagay-bagay na to. And verse 34. He looked at the people sitting around him and said, look, here are my mother and my brothers. Whoever does what God wants, sino man ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay my brother, singular, my sister, singular, my mother, singular. Kung sino man ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, what God wants is my brother, my sister, my mother. Walang special doon. All in singular form. Kaya kung itutuloy-tuloy natin, whoever does what God wants is Jesus' mother. Hindi yung sinasabing not what my mother wants. But whoever does what God wants
not what my Mother Mary wants, not what other religious leaders want. Hindi pwede. Kasi kung may iba na magsasalita ng kasalungat, kakaiba sa sinasabi ng Panginoong Jesus, insubordination, that is sin. Hindi pagtalima. Then you cannot be his brother, his sister, his mother. Kasi ando dun yung condition, whoever does what God wants is my brother, my sister, my mother. Kailangan pa ba i-memorize yan? Or napakasimpleng i-memorize nito. Subalit, dahil kasi sa mga katuruan, at mababasa ninyo ito, i-type nyo lang to. Hanapin nyo to sa Google. If God closes the door, Mary will open a window. That is insubordination. At ito ay itinuturo na sinasabing kapag pinagsarhan ka ng pintuan ng Panginoong Diyos, then magbubukas si Maria ng bintana ng biyaya. Teka, that's insubordination. Hindi pagsunod yon. At sino mang hindi tatalima sa kalooban ng Diyos ay hindi ina, hindi kapatid na babae, hindi kapatid na lalaki, hindi ina ni Kristo, hindi nanay ni Kristo. Hindi ito turing na tagatalima din sa kalooban ng Diyos. However, what God does, what God wants. So, hindi pwede. That is direct yon na pagsalangsang. It is not doing what God wants. And that is preaching a false doctrine because that is contrary to what God wants. Gising. Mali. Hindi mangyayari talaga na huwag nating gawing parang mga tao, ano? Ayaw pumayag ni Daddy, punta ka kay Mami. Ay, di pag-awain mo si Mami tsaka si Daddy. Ang ginagawa pa ng iba, no? Ayaw pumayag ni Mami, ni Daddy, saan pupunta? Pupunta kay Lolo, kay Lola. Hindi mangyayari yan sa ganang sa Diyos. Magtatawag ka ng padrino, hindi uubra yan sa Diyos. Kaya nga magkaminsan, ang daming pinupuntahan pa ng mga dalangin natin, ano? Ba't di ka na lang dumiretso doon? Kailangan mo pang dumaan kay senior na ganito, dadaan ka kay senyora na ganito, o kay mother na ganito. Hindi uubre. Dati-rate sa lumang tipan, kaya nga dadaan ka sa templo, dahil ang bukod tanging nakakapasok sa holy place, yung mga priests. Pero sa ngayon, tayo may karapatang lumapit sa Diyos kaagad-agad. Makapag-offer ng sacrifices kaagad-agad. Because you are a royal priesthood. Wala na eh. Wala na yung mga agencies. Ay pilit nating ginagamit yung mga kondisyones natin, nakasanayan na yung kailangan mo pa ng patron, kailangan mo pa na mayroon kang ninong, mayroon kang ninang para makalapit ka doon. Bakit? Corrupt ba yon? Incorruptible yun eh. Incorruptible ang dakilang Diyos. Hindi mo kailangan ng padrino at hindi niya tatanggapin sino mang padrino. Lalo't higit, hindi niya tatanggapin at palalagpasin talaga yung direct o diretsyahan talaga na hindi pagtalima sa kanya at pagsalangsang sa kalooban niya. When God closes the door, Mary opens the window. Hindi uubra yan. Magsama talaga kayo na wala sa harapan niya. Ay, sana naman maintindihan na natin ngayon. Kaya nga yung basis natin para maipakita. Yung tuwang-tuwa yung isang nanay na nakita niya, ang galing naman ng mamang ito, ang galing naman ng taong ito. Kaya ang kanyang sigaw, mapalad ang ina na nagbigay sa iyo or nagluwal sa iyo at nagpasuso sa iyo.
Ang sagot ng Panginoong Hesus ay mali. Higit na mapalad. Hindi naman siguro mali ang sagot na. Rather, okay, on the contrary. Sige, blessed din siya. Pero higit na mas mapalad. Yan. On the contrary, rather, blessed rather. Mas mapalad yaong nakikinig ng salita ng Diyos at sumusunod dito. Lucas 11:27-28. So, what have we learned so far? Whoever does what God wants is my brother, my sister, and my mother. That is what Jesus said. Blessed, hindi yung mother that nursed you and gave you birth. Addressing that to Mary, mother of Jesus. Jesus answered it. On the contrary, mas mapalad nga yung nakikinig ng salita ng Diyos at sumusunod dito. Kasama si Mary doon sa dapat makinig. Kasi whoever does what God wants is my brother, my sister, and my mother. Kung sasabihin mong, if God closes it and says no, tapos magbubukas ka ng window that is insubordination and that is not obeying what God commanded and what God is saying, hindi uubra yon sa Panginoong Diyos. So, whoever does what God wants is Jesus' mother, Jesus' brother, and Jesus' sister. And I am learning from him. Sana may natutunan. Muli, ito po ang inyong kapatid, Jose Roniboy Perez Cariaga, muling nagpapasalamat sa lahat ng mga nanay sa pananampalataya, mga nanay sa physical na buhay, mga nanay natin na bagamat walang connection, walang relasyon sa dugo, pero itinuring tayong mga anak at itinuring din nating nanay sila. Isang mapagpalang araw po, mapalad po kayo sapagkat nakikinig kayo sa salita ng Diyos. Higit na mas mapalad pa kapag tumalima tayo sa salita ng Diyos at hindi sa salita ng tao. Ulitin ko po, ito pong inyong lingkod, Jose Roniboy Perez Cariaga.